Luka One basketball shoes mabibili sa halagang $3,099. I-click lamang ang link sa comment section. Sa pangunguna ni Anthony Edwards at Karl Anthony Towns, nailigtas nila ang Minnesota Timberwolves sa kanilang season sa pamamagitan ng 105-100 na panalo sa Game 4 laban sa Dallas Mavericks nitong Miyerkules. Halos makamit ni Edwards ang isang triple-double. Nanguna sa Timberwolves na may game-high na 29 points, 10 rebounds, at 9 na assists. Unang beses namang umabot ng 20 points si Towns sa seryeng ito na may 25 points at 5 rebounds bago na paalis dahil sa foul sa late sa fourth quarter. Nakapagtala si Luka Doncic sa kanyang ika-6 na triple-double ngayong postseason sa pagkatalo na may 28 points, 15 rebounds at 10 assists. Si Kyrie Irving ay nahulog sa 4-1 sa mga closeout games na may 16 points at 4 na assists sa 6 of 18 shooting. Ang Game 5 ay sa Biyernes sa Minnesota kung saan susubukan muli ng Timberwolves na pahabain ang kanilang season. Sa maagang laro ay kapansin-pansin para sa lahat. Sa katunayan, hindi pa sila handa para sa Cancun na kung saan makikita ito sa vibes ng Timberwolves. Sa pagtatapos sa kanyang post-game news conference, binanggit ni Anthony Edwards kung paano niya pinuri ang wardrobe ng Cowboys pass rusher na si Micah Parsons at sinabing magdadala siya ng pares ng sapatos kapag bumalik siya para sa Game 6. Malugod ding tinanggap ni Edwards ang backcourt mate na si Mike Conley sa interview room habang pinaalala sa mga reporter na si Conley ang kanyang OG. Lahat naman ito ay joke. Lumabas si Edwards na may "Thank you Mike Conley. Pinapanatili nila akong bata talaga." Sabi ni Conley tungkol sa kanyang mga young teammates, "Ayoko nang mapunta kahit saan." Nakakatawang eksena pagkatapos ng laro sa pagitan ni Anthony Edwards at Karl Anthony Towns sa kanilang joint news conference. "Ano bang sabi ko tungkol sa fouling?" Tanong ni Edwards kay Towns na nakaupo sa kanyang kanan. "May 5 ka," sagot ni Towns. "Ngunit hindi ako na-foul out," sagot ni Edwards. Magagandang puntos mula sa kanilang dalawa. Marami ding papuri si Edwards para sa kanyang teammate. Siya ang dahilan kung bakit kami nanalo ngayong gabi. Samantalang, walang Derek Lively II, hindi nakuha ng Dallas ang sapat mula sa kanilang mga stars. Si Derek Lively, kahit isang 20-year-old na rookie, ay ang pangatlong pinakamahalagang player ng Dallas Mavericks. Komportable akong sabihin ito ng may katiyakan kahit na may mga makatwirang argumento ang iba para sa mga starter sa team's wings. Kasama ang youngster na nakasuot sa street cloth sa bench ng team matapos ang isang matinding banggaan sa ulo sa nakaraang laro. Ang closeout effort ng Dallas sa Game 4 ay palaging nangangailangan ng iba pang player na mag-step up mula sa hindi inaasahang lugar. Si Maxi Kleber ay naging malinaw para maglaro sa unang pagkakataon mula nang magka-injury sa balikat sa huling laro ng first round ay ang unang pagpipilian na magpupuno sa kakulangan. Sa pangangailangan ng backup center, pumasok si Kleber ng tahimik ngunit hindi ka panipaniwala. Kailangan ng Dallas ng isa pang player na mas malaki kaysa kay Dwight Powell na maaaring pagkatiwalaan sa tamang rotations. Gaya sa ginawa ni Kleber, may mga bench guards din na umangat. Si Jaden Hardy, isang second-year guard na hindi kasama sa rotation ng team hanggang Game 5 ng Western Conference Semifinals, ay nakapagtala ng 13 points mula sa bench. Si Dante Exum ay dumagdag ng 5 pa sa isang 4 na minutong stint. Ito ang kanyang unang punto sa serye. Ito ang mga uri ng kontribusyon na kailangan ng Dallas upang mapunan ang kritikal na pagkawala ni Lively kung kasabay nito, natanggap ng Dallas ang uri ng luxury shot-making mula sa kanilang superstar duo. Aasahan sanang nagtapos na ang serye na ito. Papunta sa ika-4 na quarter na may 5-point deficit, naramdaman na parang handa na ulit manyari ang pamilyar na formula na kung saan ay mananalo ulit ang Dallas sa huli. Ngunit sina Luka Doncic na may 28 points at Kyrie Irving na may 16 points ay hindi kasing husay tulad sa buong serye na may kombinasyon na 13 of 40 mula sa field. Sa sandaling pinanumbalik ni Doncic ang potensyal na pakiramdam para sa isang Magic nang makapunto siya ng 30-foot jumper na may kasamang foul sa natitirang 13 seconds. Ito ay tipikal na ginagawa ng duo, gayunpaman na-miss ni Doncic ang free throw sa pag-asang makatsana nila ang deficit sa 2. Ngayon,
babalik ang Dallas sa Minnesota na may hindi pangkaraniwang pagkakataon na tapusin ang seryeng ito sa isang gentleman's sweep sa Road Arena. Maaring manalo ang Dallas ng walang Lively, ngunit ang kanyang pagbabalik ay tiyak na makakatulong. Ang kahulugan sa kabaliwan ay ang pagkakaroon ng parehong bagay ng paulit-ulit habang umaasang magiging magkaiba ang resulta. Kaya naman, natural na natagpuan ng Wolves ang kanilang mga sarili sa isang laro sa isang possession laban sa Mavericks na nakataya ang season ng Minnesota. Sa pagkakataong ito gayunpaman, gumawa ang Wolves ng isang bagay na hindi kapanipaniwala kumpara sa iba pang mga laro sa seryeng ito. Pinrotektahan nila ang lead sa huling minuto at tumugma sa Dallas point for point sa clutch. Hawak ng Wolves ang 5-point lead sa natitirang 5 minuto. Ilang beses na-cut ng Dallas ito sa isang possession na laro, ngunit matalinong umatake ang Wolves para manalo sa Game 4. Gumawa ng magagandang desisyon si Anthony Edwards sa opensa. Nag-set up kay Karl Anthony Towns para sa malaking 3-pointer. Gumawa siya ng sarili niyang whirlwind na mga galaw sa loob ng paint para magawa ang mga short shot. Nakapag-shoot siya ng long 2-point jumper para mapanatili ang Mavs sa distansya. Maaaring pinagsama-sama ng Wolves ang kanilang lead gamit ang band-aids at sinulid. Ngunit napanatili pa rin nila ito. Ito ang Edwards na hinihintay nating makita sa clutch. Intentional, calm, cool, collected maliban sa pag-foul kay Luka Doncic sa isang 3-pointer habang may 6-point lead. Habang patuloy siyang nagsusumikap na kumbinsihin ang mga referees na bigyan siya ng star calls, nalapit siya tulad sa isang star player kung ano siya at ang inaasahang magiging siya. Ngayon, kaya ba nilang ulitin ito sa Game 5? O mas magiging maganda pa? May iwasan ng clutch game nang may malaking panalo. Parang kakaiba, pero kailangan nating manalo ulit. Maganda ang paglalaro namin mula sa simula sa kanilang Game 4 na panalo laban sa Mavs, sabi ng coach ng Wolves na si Chris Finch sa kanyang post-game news conference. Natiis namin ang maraming foul trouble doon na kung saan ito ay nakaka-frustrate, ngunit lahat ng credit ay sa aming mga tao, sabi ni Finch. Na-foul out si Karl Anthony Towns sa huling bahagi laban sa Mavs habang si Rudy Gobert ay nakalikom ng 5 foul. Pinagsama nila ang 38 points at 15 rebounds. Na-trailed pa rin ang Minnesota sa serye na may 3-1. Nangyari ang panalong ito matapos itong sabihin ni Luka kay Anthony Edwards sa Game 3. I'm sorry, I have to ask. When y'all say Anthony Edwards is the next Jordan, you mean Jordan Poole, right? Nang tanungin kung paano binago ng panalo sa Game 4 ang run sa serye, direktang sinabi ni Finch, "Wala, mananalo ulit kami." Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.